Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Dan, alam natin nagsalita ang KBP, no? Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas noong recent na hearing sa Senate tungkol sa press freedom. At ang sinabi ni ang sinabi ng KBP na spokesperson, si Attorney Jubarla, sinabi niya yung ginawa ng Marcos administration sa SMNI, ang ibinigay ay chilling effect. Parang may Damocles sword, parang meron silang sword na nasa taas ng ulo nila na sila din ay pareho ang mangyayari sa kanila pag sila ay nagsalita ng katotohanan katulad ng ginagawa ng SMNI. So sa tanong mo, Dan, gagawin ba yan ng Marcos administration? Certainly, gagawin nila yan pag nagsalita ang GMA, ang PTV4, etc. Lahat niyan. Pero gusto kong dagdagan yung sinabi ni Bishop, no? Umabot tayo dito na meron tayong Bill of Rights. Marami ang namatay diyan sa ating mga ninuno. Umabot tayo dito na hindi ito binigay na parang regalo, kundi maraming namatay para dito. At nagsasalita tayo ng ganito kalakas para yung mga anak natin, kahit wala na tayo, makikita nila na lumaban tayo para dito. So tayo ba ay nabubuhay para lamang sa sarili natin? Kasi may mga kaibigan ako sa media, very close friends ko mula pa college, o sinasabi nila, naiinggit sila sa SMNI kasi nagsasalita ang SMNI. Nawawalan sila ng dangal bilang media, no? Kasi napakaganda ng profesyon na ito as it turns out, no? So, tatahimik tayo dahil lang dyan? Di ba ang Pilipinas ay duyan ng mga magigiting? So bigyan na natin ng leksyon itong mga ito. Kagaya nga po ng nauna nating pahayag kanina, hindi ho tayo papayag na magpatuloy ang paniniil sa atin. Kaya nga po ang nangyari po kanina sa pagkakansila ng Maisog Rally sa Bustos, Bulacan, hindi po tayo papayag na palipasin lang natin yan. Kaya ang ating po mga legal counsel at ang ating mga national organizers and conveners ay nagpaplano pong pag-aralan at busisiin ang mga dokumento at mga kaukulang kaso na po pwede po nating isampa sa kanila. Nang sa gayon, hindi lamang po ito para sa hakbang ng maisog. Ang lahat po ng mga Pilipino ay entitled na magpahayag ng isang mga malayang pagpapahayag gamit po ang mga lugar ng ating gobyerno, katulad po ng mga plaza, ng mga Freedom Park. So kung hahayaan po natin ito, sino po ang tatayo para po ito ay mapigilan? Ikalawa, alam nyo, ayoko po sana sabihin to pero ang isa po sa pangit na ugali ng Pilipino yung pagiging traidor. Tama po ba ako? Ang unang-una po naming mga nilapitan, yung kaalam po namin na malaki ang naitulong ng ating dating Pangulo. Sila po ang unang-una nating nilapitan. At sa kasamaang palad, sila rin po ang unang-unang tumanggi na tayo po ay suportahan. Yan po ay ang isang masakit na katotohanan. Alam niyo po kung sino? Ang mga congressman at ang mga gobernador. Para tandaan ng mga botante kung sino ang hindi nila ibuboto. So, mangga. Tungkol po dyan, huwag muna natin pangalanan. Kasi po, nadidig naman po natin ang panawagan ng ating mahal na PRRD sa kanyang pag-imbitasyon dapat sa peace rally. Mananagot sa batas ang dapat managot dahil sinisiil ang ating karapatan o ang ating constitutional rights. At ang nakakalungkot nga po, totoo yung sinasabi ng aking kasama, ang inaasahan po sana namin na kahit hindi na lang yung hindi na lang yung bilang magkapartido, hindi na lang din yung sa utang na loob, bilang leader na lang na kababayan mo ang gagamit ng pasilidad. Kapwa mo Pilipino ang humihiram
ng pasilidad na hindi mo naman personal na pag-aari, kundi pag-aari ng pamahalaan ng gobyerno at higit sa lahat ng taong bayang nagbabayad ng buwis. Pero ano po nangyayari? Dahil lang sa utos ng kung sino mang bumubulong na nilalang, hindi po tayo pinapayagan. Dapat itong mga congressman at governor po na ito at yung mga mayor, sana i-ano natin, tingnan natin maigi kung ano yung mas nakakabuti. Di ba? Paano tayo yung tatawaging people's leader kung tayo mismo namimili kung sino lang yung tatangkilikin natin? Kaya dapat piliin natin yung may malasakit, yung may damdamin para sa taong bayan. Yun po. Yung gusto ko sana, no, dumating tayo sa punto na kaya nating pangalanan kung sino yung mga yan kasi napakalakas ng loob na traidorin tayo. So dapat mas malakas ang loob natin na tanggalan ng mga maskara nila at sabihin kung sino sila. So tingin ko si Governor Daniel Fernando yan. Tingin ko lang. Bago po sagutin, idadagdag ko lang po sa sinabi ni Doktora. Alam nyo, nakakahiya po sa dati nating House Speaker Alvarez, no? Sapagkat siguro hindi din po alam ni dating House Speaker Alvarez na simula po nang natapos ang unang hakbang na maisog na ginanap po sa Davao City, kumilos na po ang Central Luzon. Nakakahiya man pong sabihin pero malamang hindi alam nga ni dating House Speaker. Tinanong niya ang Luzon, meron ba kayong itlog? Meron po. Ngayon, ibabalik ko yung tanong sa Governor ng Bulacan. May itlog ka ba? Yun po ang tanong natin. Wala. Ang ibinigay ng form ni President Duterte kay Bongbong Marcos ay ang isang CPP-NPA-NDF na halos patay na, nasa ICU na, napadapa na ni President Duterte ang CPP-NPA-NDF. Pero dahil kay Speaker Martin Romualdez na nakipagkukuntsabahan pa sa CPP-NPA-NDF party list sa loob ng Kongreso na nagbibigay siya ng bilyon, lumakas na naman ang mga teroristang ito. The 15th deadliest terrorist organization in the world. Ganyan ang Marcos administration. So bakit nila ginawa ito? Ginawa ito ni Martin Romualdez na may basbas ng Pangulo at ng First Lady na Pangulo ba yata natin, para meron silang attack dogs laban kay Vice President Sara Duterte at kay President Duterte. Kakaupo pa lang, puro na lang politiko. Pamomolitika ang inatupag. Imbes na isipin nila yung mga magsasaka na pinagpapatay ng mga CPP-NPA-NDF o yung mga anak natin na naging na-recruit, na naging NPA na nagkandamatay, wala silang pakialam. Ang gusto lang nila, tumagal ang termino nila at nang makapagnakaw ng mas marami sa Pilipino. Kung hanggang kailan po ba matatapos ang hakbang na maisog. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na ito po ay isang koalisyon kung saan ang pangunahing layunin ay gisingin ang taong bayan sa mga nangyayaring kaganapan na nagiging masama po ang epekto sa ating kabataan. Pansinin po ninyo sa social media, Pilipino kapwa Pilipino nag-aaway dahil sa politika. Pilipino kapwa Pilipino, pare-parehas po tayo nalasing sa slogan na sama-sama tayong babangon muli. Totoo po ba yan? Isa po ako sa biktima niyan. Sama-sama tayong babangon muli. For all you know mga kasama, dati po akong provincial director ng Kilusang Bagong Lipunan. At ikinampanya po natin ang kasalukuyang Pangulo dahil naniwala po tayo sa sama-sama tayong babangon muli. Ngayon, pansinin ninyo sa social media, hanggat marami po mga kapwa natin Pilipino na inaaway tayo na ang tanging layunin lamang natin ay imulat sila sa katotohanan, lalo na po sa usapin ng gyera sa West Philippine Sea, na kung saan hindi po napapansin ng ating mga kababayan na tayo ay pinagwawatak-watak sa isang proxy war. Hindi po porket ayaw natin ng gyera, tayo po ay pro-China na. Alam niyo po, ang mga Amerikano, negosyo po nila ang gyera. Ako po, dati akong galing sa isang pribadong kumpanya. Isang malaking kumpanya po ito na nagbebenta ng soft drinks.
During the time, nagpapamahagi po kami ng 12 caser na refrigerator. What is the idea? The idea is makapagbenta ng mas marami ang refrigerator na yon. Yun po ay ibinigay sa mga tindahan. Pero ang laman po nun ay may bayad. Yan po ang ginagawa ng Estados Unidos at ng iba pang mga bansa na may mga malalakas na kagamitan. Habang tayo po ay inililibre kuno ng mga armaments na ito, ang tanong, saan po tayo kukuha ng bala? Pambili. Ang halaga po ng isang kalibre, 45, halos mas mahal pa po kaysa sa 1 kilong bigas. So isipin na lamang po ninyo, ang isang M16 na naglalaman ng 30 rounds, ilang kilong bigas yan? Opensa, oo, lumalakad po ang ating gobyerno, nakikipag-usap sa iba't ibang panig ng mundo para maging kaalyado. Pero ang tanong, nasaan po ang depensa? Handa po ba tayo pag tayo ay binagsakan ng bomba? Bigas nga lang, wala tayong pambili. Paano na ho, kapag may tinamaan na sa atin ng bomba, paano na ang pagkain, paano na ang tubig? Wala pong preparasyon ang ating gobyerno dyan. Sinasabi nila na pinalalakas po ang EDCA, pinalalakas ang depensa, pero ang tanong, paano po yung tinatawag na internal defense na ang usapin po may kinalaman sa kasiguruhan ng pagkain? Wala. Sibuyas nga ho, hirap na hirap tayo, bala pa kaya? Siguro po dun sa sinasabing endgame, hanggat meron pong isang Rodrigo Roa Duterte na nagmamahal sa taong bayan, hanggat mayroon pong pamilya Duterte na mas inuuna yung karapatan ng bawat isa, hindi po titigil ang maisog. Hindi titigil at magpaparami ng magpaparami hanggang sa magising pong muli ang 32 milyong nagpanalo sa ating laban nitong nakarang eleksyon, para maintindihan at malaman na sambayanan na hindi po sila nanalo. Hindi nanalo ang Marcos ng dahil lang sa kanila. Nanalo sila ng dahil sa ating minamahal na VP Sara Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.